Kabanata 4641. Walang problema. Kailangan mo bang magpadala ako ng ilang lalaki para sa iyo? Of course I do. How are people supposed to know I'm your kept man if you don't? Ibinaba ni Harvey ang telepono na may malalim na tingin. Vroom. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang ilang dosenang Toyota Alphard na may mga nakabusangot na busina. Ito ay isang nangingibabaw na tanawin. Sa ilalim ng madilim na ilaw, halos 100 tao ang lumapit. Ang mga taong ito ay nakasuot ng itim na terno na may berda na gintong sinulid. May hawak silang bakal na paniki at pakwan na kutsilyo na may mabangis na tingin, na para bang mga kilalang tao sa ilalim ng mundo. Sabi nga, walang magawa sa kanila. Lahat sila ay maayos na kumalat, ganap na hinaharangan ang bawat pasukan at labasan ng eskinita. Habang humihigop ng tsaa si Harvey, may ilang Toyota Alphards pa ang dumaan. Maya-maya pa, may ilang tao na lumabas. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may gininto ang rim na salamin sa isang trench coat ang nangunguna sa grupo. Marami siyang nadala sa pagkakahawig kay Silas John. Maliwanag, ang lalaki ay ang binanggit ni Kyrie Patel, si Coulson John. Nakasunod sa likuran niya ang ilang magaganda at sunod-sunod na babae. Ang bawat isa sa kanila ay may natatanging katangian. Lahat sila ay napakakaakit-akit na mga tao. Higit sa lahat sila ay nakatutok sa kanilang mga ilong, na nagpapakita ng isang hindi masabi na mabangis at nangingibabaw na saloobin. Nakaramdam sila ng labis na pagmamalaki nang makita nila si Harvey na humihigop ng kanyang tsaa sa main hall. Isang lalaking may mahabang damit at espada mula sa Island Nations ang nakatayo sa likod ni Coulson. Kumunat ang noo ng lalaki na para bang siya ang hari ng mundo. Sa pangunguna ni Coulson, dahan-daang naglakad ang grupo ng mga tao. Kitang-kita ang marangal na aura habang nandoon sila. Ibinaba ni Harvey ang kanyang tasa bago ngumiti ng nakakaloko sa grupo ng mga tao. Bakit kayo nandito, kung magtatanong ako? Nandito ka ba para sa serbisyo ko? Ikaw si Harvey di ba? Casual na sinindihan ni Coulson ang kanyang tabako bago bumuga ng usok. Mabilis niyang sinukat si Harvey nang makarating siya sa kanyang paningin. Bata pa si Harvey at parang kulot. Pambihira ang aura niya pero isa pa ring ordinaryong tao. Hindi napigilan ni Coulson ang kanyang dila. Si Silas ay isang walang kwentang dumi. Nagdala siya ng ilang eksperto, ngunit hindi pa rin niya kayang labanan ang isang lalaking tulad nito. As expected from a bastard like him. Curious na inilabas ni Harvey ang phone niya matapos marinig ang mga salitang iyon. Malalaman niya sa mga text ni Kyrie na ang lalaki ay mula sa pamilya John. Bastard ka. Kinakausap ka ni Young Master Coulson. Bingi ka ba o ano? Pinandilatan ng lalaki mula sa Island Nation si Harvey matapos makitang napaka-casual nito. Tuluyan nang hindi pinansin ni Harvey ang lalaki nang sumulyap ito kay Coulson. Young Master Coulson. Hinugot ng lalaki ang kanyang espada bago ito napabulalas. Sa tingin mo ba masasabi mo na lang ng ganyan ang pangalan niya, kadumihan? Magpaumanhin. O papatayin kita. Ang mga magagandang babae ay nagpakita ng mahinang ngiti nang tumingin sila kay Harvey York, sa pag-aakalang siya ay masyadong mayabang. Napatingin si Harvey sa lalaki. He's either out of touch o sadyang tanga lang. Huwag kang makulit, Sasaki. Tayo ay mga sibilisadong tao. Kailangan nating magsalita ng dahilan bago ang anumang bagay. Ikanaway ni Coulson ang kanyang kamay para pigilan si Sasaki Tero bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Tama ka, ako si Young Master Coulson, Coulson John. Isang malalim na ngiti ang ipinakita ni Harvey nang walang sabi-sabi. Nabalitaan ko ang nangyari sa White Swan Hotel, casual na sabi ni Coulson. Hindi mahalaga kung sino ang tama o mali. Kung tutuusin, ikaw mismo ang nabubuhay sa lipunan. Dapat mong malaman na ang malakas na biktima sa mahina. Walang dahilan, walang tama o mali. Naparito ako sa isang dahilan lang. Ibigay mo sa akin ang aking kapatid, at ipinapangako kong panatilihing buo ang iyong katawan kapag namatay ka. Dapat makontento ka sa mga kondisyon, di ba? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey.
Ako dapat ang magpasalamat sa iyo noon. Siyempre dapat. Pagkatapos mong mamatay, hihilingin ko kay Mandy Zimmer na pakasalan ang aking kapatid. Walang kwenta si Silas, pero dapat igalang ko man lang ang kagustuhan niya dahil kapatid niya ako. Ikaw naman, magpahinga ka na lang. Aalagaan ng mabuti ng kapatid ko ang asawa mo at ang hipag mo. Siyempre, may iba pa akong paraan para harapin ito kung hindi mo ibibigay sa akin ang kapatid ko. Halimbawa, kukunin ko kay Sasaki na pilayin ang lahat ng taong mahal mo sa harapan mo. Gawin kong habang buhay ang mga taong ito na magalit sa iyo. Casual na sinabi ni Coulson ang lahat ng walang awa na bagay na iyon, na parang natural lang. Hindi komportableng tingnan ang mukha niya. Para siyang isang napakalaking ahas na malapit ng lamunin ng buo ang isang lalaki. Isang hakbang pasulong si Sasaki. Tanga ka ba? Ibigay mo si Silas ngayon din. Kung hindi, ilalabas na kita agad. Bahagyang tumawa ang mga fashionable na babae matapos marinig ang sinabi ni Sasaki. Mababa ang tingin nila kay Harvey sa mga demeanors ng matataas at makapangyarihang upperclassman. Parang walang choice si Harvey kundi ang lumuhad kay Coulson. Tinatakot mo ba ako? Dapat ba akong matakot? Isang tawa ang pinakawalan ni Harvey. Hindi lang hinihingi mo sa akin na palayain ang pangunahing salarin, gusto mo akong pawiin at makuha ang aking asawa na ipakasal sa ibang lalaki. Tatawagan ko bang mayabang ang pamilya mo? O dapat kong sabihin na ikaw ay ganap na brain-dead? Isang mapaglarong tingin ang ipinakita ni Harvey. Masasabi niyang sinusubukan ni Coulson na paglaruan ang kanyang tapang. Ito ay isang kahihiyan na ito ay hindi nagalit kay Harvey. Pinabulaanan niya ang mga banta na iyon nang hindi man lang nilalaktawan. Bastos ka, how dare you insult ng ganito si young Master Coulson? Hinampas ni Sasaki ang kanyang espada sa Audi ni Harvey. Puputulan kita ngayon din. Ang espada ay napakatibay, ngunit agad itong pumutok ng madikit sa katawan ng sasakyan. Ang kotse, sa kabilang banda, ay ganap na hindi nasaktan. Natigilan si Sasaki na may awkward na ekspresyon. Tuluyan ding natigil ang tingin ni Coulson sa mapaglarong tingin ni Harvey. Nabasag ng kotse ang espada mula sa Island Nations. Ang talam ay itinayo mula sa pinakamataas na uri ng mga materyales na pag-aari ng militar. Hindi kayang bilhin ng pera lamang ang gayong mga bagay. Ang mga taong nagmamay-ari nito ay likas na mga kilalang tao na may pambihirang pagkakakilanlan. Iyon ay sinabi, ang lahat ng ito ay nagbigay lamang ng karapatan para kay Coulson John na bahagyang magulat. Bahagyang ngumiti si Harvey York sa kanya. Ang kanyang tingin ay malalim at kalmado nang siya ay nanatiling tahimik. Alam kong may kakayahan ka, Harvey. Huminga si Coulson ng kanyang tabako. Alam kong maganda rin ang relasyon mo kay Kyrie Patel. Sabi nga, sa tingin mo ba may karapatan kang labanan ang pamilya John dahil lang doon? Kyrie's just a woman. Do you think one can make the Patel family stand with you? Sa huli, live-in-in-law ka lang na pinalayas ng pangsyam na branch ng pamilya Jean. Wala kang karapatang awayin kami. Kung gugustuhin ko, magagawa kitang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan sa pamamagitan lamang ng paggalaw ng isang daliri. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita ni Coulson. At saka, matutupad mo ang hiling ng dalawang magkasintahan sa pagpayag sa kapatid kong pakasalan si Mandy. Bilang isang sibilisadong tao, dapat mong maunawaan na ang pagpilit sa isang relasyon ay humahantong sa walang kabutihan. Dapat makinig ka sa payo ko. Hayaan mo na sila. Sa ganoong paraan, hindi ka mamamatay ng kakilakilabot. Magiging maayos din ang mga tao sa paligid mo. Nagpakita ng palakaibigan si Coulson, na para bang nagbibigay ng leksyon. Sabi nga, bawat salitang sinabi niya ay walang laman kundi lason. Hawak niya ang dossier ni Harvey pero hindi niya mabasa ng detalyado dahil sumugod siya rito. Batay sa kanyang paghatol, naglakas loob lamang si Harvey na sumalungat sa pamilya John dahil siya nga ang bantay na lalaki ni Kyrie. Si Coulson, na nagbabalak na makipagkita kay Kyrie, ay ilalabas na si Harvey dahil lang dito. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey habang nakatingin kay Coulson. Paano ito? Dahil napakadaldal mo,
kakausapin din kita tungkol sa kalagayan ko. I have no grudges against you. That's why I consider leave your pathetic body unscathed for now. Sabi, mamamatay sina Silas at Alma John. Huwag na nating pag-usapan si Silas. Sana ibigay mo sa akin si Alma. Ikaw naman, magalang kang lumuhod sa harap ko. I'll let you off the hook in return. Paano ang tunog nito? Siyempre, kung ipagagawa mo rin dito si Blaine John, ililibing ko ang mga bagay minsan at para sa lahat. Makikipaghiwalay ako sa John family agad. Hindi mo na ako maririnig pa. Well, si Harvey ay mukhang gumagalang sa pamilya John. Sa katotohanan, sa kanyang pagkakakilanlan at lakas, iyon talaga ang nangyari. Pinapaalis mo ba kami? Gusto mo bang magalit ang kapatid ko? At hinihiling mo rin ang kapatid ko. Nabulunan si Coulson sa isang subo ng usok. Then, he spotted a smirk while looking at Harvey. Sigurado ka bang hindi ka nananaginip? Sigurado ka ba dyan? I'll give you a suggestion. Sampalan mo ang sarili mo, tapos kausapin mo ulit ako tungkol dito. Kung hindi, mahuhulog ka ng husto pagkatapos nito. Ngumiti si Harvey York. Sa halip ay lumuhad ka. Makakatipid ito ng maraming trabaho. Napatingin si Harvey sa relo sa kanyang pulso. Dahil ikaw ang pangalawang pinakamatandang young master, bibigyan kita ng 2 minuto upang isaalang-alang. Kung ayaw mo, ako mismo ang magpapagawa sa iyo. Napabuntong hininga si Coulson John bago muling nagpakita ng ngiti. Hindi napigilan ni Sasaki na humakbang na may malamig na tawa. Hindi ito magagawa ni young Master Coulson. Napakagaling ng batang ito sa pagpapakitang gilas. I've been in the city for so long, yet this is the first time I've seen someone like this. Gusto ko siya. Itinutok ni Sasaki ang putol niyang espada sa ilong ni Harvey. Wala akong gaanong pasensya, anak. Bibigyan kita ng 1 minuto. Dalhin mo si Silas dito. Kung hindi mo gagawin, papatayin ko ang bawat kaibigan at pamilya na nasa harapan mo bago mo wakasan ang iyong buhay. Kasabay ng paggalaw ni Sasaki, ang mga taong nakasuot ng gininto ang sinulid ay dumagsa. Sinindihan ng magagandang babae ang kanilang manipis at mahahabang tabako bago bumuga ng usok. Iniisip na si Harvey ay nagbabluff lang at medyo masyadong matigas. Siya ay tiyak na magdurusa para sa paglalagay ng isang malaking harapan. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey si Sasaki habang nakatitig kay Coulson. Ano, sa tingin mo kaya mo akong takutin dahil lang sa may alagang islander ka? Baka ilabas ko siya kapag hindi mo siya nilagay ng maayos sa tali. Kailangan mong managot sa insultong iyon, Harvey. Sabi ni Coulson, na nakangiti ng mahina. Kahit ano pa, foreign guest pa rin si Sasaki. Mayroon siyang diplomatic immunity kung papatayin ka niya. Ngunit walang makakapag-protect sa iyo kung hahawakan mo siya sa buhok. Wala akong magagawa dito. Kung tutusin, hindi ko kayang bigwan ang mga mahal kong taga-isla dito. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Coulson. Tama na ang pagdadaldal, Harvey. Gusto kong makipag-usap dahil lahat tayo ay mula sa iisang bansa. Gusto kong panatilihing buo ang iyong katawan para makabisita ang iyong pamilya sa iyo. At gayon pa man masyado kang ignorante. Hindi mo talaga iniisip na may karapatan kang maging kapantay ko ngayon, di ba? Huwag mong ipahiya ang sarili mo. Kahit na ipanganak ka muli ng 10 beses, hindi ka pa rin makakalaban sa pamilya John. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng nangungunang 10 pamilya? I'm giving you one final minute. Hindi, may 40 segundo pa. Ibigay mo sa akin ang kapatid ko at tapusin mo ang sarili mong buhay. Ililigtas ko ang iyong katawan. Kung hindi mo siya nailabas sa tamang oras, pasensya na. Ngunit papatayin ko ang bawat buhay na bagay sa harap ng iyong mga mata. Hindi ko hahayaan ang isang sumpain na pagong. Nag-cross arm si Coulson, na parabang nakontrol na niya ang buong sitwasyon. Naningkit din ang mga mata ng magagandang babae. Ngayon, ito ay isang tunay na young master. Di man lang siya nagsasalita ng kalokohan. Nakuha niya kaagad ang paksa sa pamamagitan lamang ng ilang mga salita. Kumpara sa mga mayayamang bata na masyadong nagpapakita ng palabas, nasa ibang klaseng liga siya.
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 4645. Kung ikukumpara sa pambihirang aura ni Coulson John, parang mahinang hikbi si Harvey York. Kumunat ang noo ni Harvey bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. So, sinasabi mo bang sasamantalahin mo ako? Tama, may magagawa ka ba dyan? Sagot ni Coulson na may matigas na ekspresyon. Nagbuga ng usok ang mga magagandang babae bago humagalpak ng tawa. Nagpapanggap pa siya ngayon. What's the damn point? Umabant si Sasaki Teruo gamit ang kanyang putol na espada. Tanga ka, hindi ka pa rin luluhod. Hindi mo pa rin ilalabas si Silas. Gusto mo bang maglamang ako o ano? Ang mga tao sa gininto ang sinulid ay tumawa ng kawawa. Bam! Sa sandaling ito, ang mga tunog ng mga makina ay maririnig mula sa magkabilang gilid ng eskinita, naganap na yumanig sa katahimikan ng gabi. Halos lahat ay naakit sa malakas na tunog. Si Coulson at ang iba ay likas na tumingin sa ibabaw na may malamig na ekspresyon. Gusto niyang makita kung sino ang nagdudulot sa kanya ng kaguluhan sa sandaling iyon. Nanginginig ang mga mata niya nang makita ang nakita. Hindi mabilang na mga figure ang nagpakita sa dilim. Lahat sila ay nakasuot ng itim na suit na may malayo ngunit kalmadong tingin sa kanilang mga mukha. Malinaw na silang lahat ay mga makaranasang mandirigma. 500 kapatid ng Newgate Chamber of Commerce. 300 miyembro ng concierge ng Evergreen Capital Group. 200 mula sa Golden Estate. Here for your orders, Sir York. Nag-cross arm si Harvey. Lahat tayo matatanda dito. Baka takutin mo lang si Young Master Coulson para dito. Kahit na gawin mo, masama kung takutin mo rin ang mga nakabantay. Naiintindihan mo ba? Oo naman. Halos 1,000 tao ang agad na nagkalat. Lalong nakakatakot at malamig ang hangin noon. Nagpakita ng casual na tingin si Harvey nang maramdaman ang pagpatay sa lahat ng dako. Ang mga magagandang babae ay hindi na malayang nalaglag ang kanilang mga tabako. Laking gulat nilang lahat. Nagpakita rin si Coulson ng medyo nakakatakot na hitsura. Hindi niya inaasahan na may mga taong nakaayos na si Harvey. Ang Newgate Chamber of Commerce, ang Evergreen Capital Group, at ang Golden Estate. Walang halaga ang mga puwersang ito para kay Coulson. Pero pinagsama sila. Sa madaling salita, ipinatawag na ni Harvey ang kalahati ng Hermit families. Ang taong nasa likod ng lahat ng ito ay tiyak na magkakaroon ng lakas upang labanan ang pamilya John. Ligtas na sabihin na may kakayahan si Harvey na ilabas si Silas. Ang pagkapit kay Kyrie Patel ay nangangahulugan din na mayroon siyang talento. Kaya naman naisip ni Coulson na na-overestimate na niya ang mga kakayahan ni Harvey. Hinila niya ang lahat ng puwersa na maaari niyang gawin dito, sa pag-aakalang madali niyang matapakan si Harvey. Ngunit siya ay lubos na nagkamali. Gaano man kahanga-hanga ang kanyang mga tauhan, wala sila kumpara sa halos 1,000 lalaki. Ang mga magagandang babae ay lubos na nawalan ng kulay sa kanilang mga mukha nang sila ay nanginginig sa isang grupo. Makikita ang malamig na pawis na namumuo sa noo ni Sasaki. Takot na takot din siya gaya ng pagmamayabang niya kanina. Sino ka ba, Harvey? Si Coulson ay hindi isang tanga. Ang kanyang pambihirang kakayahan ay sapat na upang ipakita iyon. Pagkatapos ng lahat, tanging ang pinaka-talented ay maaaring umakyat sa mga ranggo ng pamilya John. Bilang pinakamataas na tao na mas mababa lamang kay Blaine John, hindi rin maisip ng mga ordinaryong tao ang kay Coulson. Alam niya na tiyak na may ilang impormasyon na mali ang kanyang nalikom. I've never heard of such prominent figure like you in the city before, aniya pagkatapos huminga ng malalim. Naturally, siya ay isang medyo may karanasan na tao rin. Ngunit hindi makapaniwalang marinig niya ang tungkol sa isang kilalang tao sa lungsod. Higit sa lahat, nakikita niya si Cliff Saban, Kellan Ruiz, Luco Robbins, at ang iba pang nakatayo sa karamihan. Karaniwang magalang siyang babatiin ng mga taong iyon. At gayunpaman, tila hindi siya nakikita ng mga ito sa sandaling iyon. Lahat sila ay magalang na nakatayo sa tabi ni Harvey.
Wala siyang choice kundi suriin muli si Harvey. Anuman ang kaso, ang Golden Sands ay isa pa ring sinaunang lungsod. Mayroong libu-libong mga tao na naninirahan dito. Kahit gaano ka kahanga-hanga, palaging mayroong isang bagay na hindi mo alam, tama ba? Sige, enough talk. Lumuhod at aminin mo ang iyong pagkakamali. Hindi na kita papatayin pagkatapos nito. Lumuhod, aminin mo ang pagkakamali mo. Sabay-sabay na sigaw ni Kellan at ng iba pa. Halos 1,000 tao ang agad na nagsalita. Kasama ang matatangkad at malalakas na mandirigma sa tabi ni Harvey, madali nilang durugan ang mga lalaking nakasot. Ito ay isang nakakagulat na tanawin. Si Sasaki Tero at ang iba ay galit na kumikibot ang kanilang mga mata. Kung may magsalita man sa kanila ng ganito, kanina pa sila nasampal. At gayon pa man ay hindi sila maglalakas loob na magalit kapag nagkatinginan sila sa mata. Kung tutusin, kabilang sila sa pamilya John. Sila ay kahangahangang mga tao. Paano nila mapapanatili ang kanilang dignidad kung lumuhod sila ng hindi man lang lumaban? Kahit na kaya nila, ang pamilya John ay hindi gagawin ang pareho. Masisira agad ang pangalan ng pamilya. Nakakaawang bumantong hininga si Harvey bago iwinagayway ang kamay. Ang kanyang mga tauhan ay sumugod sa harapan. Ilang saglit lang, naparalisa ang mga tauhan ni Coulson nang nakahiga sila sa lupa, na kumikibot-kibot at sumisigaw sa sakit. Ang mga mandirigma ng pamilyang John, na maaaring magbigay ng mga bangungot sa mga bata, ay parang mga asong binugbog dito. Matapos makita ang tanawin at ang walang pakialam na ekspresyon ni Harvey, kumukulo si Sasaki sa galit. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang putol na espada nang sisingilan niya si Harvey. Balak niyang putulin ang ulo ng ahas. Gusto niyang gumawa ng first move. Sa isip ni Sasaki, maaalis agad ang banta kung ibinaba si Harvey. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa mga sandaling iyon. Ilang after images ang makikita sa kanyang talam. Maliwanag, siya ay mula sa isang uri ng malakas na School of Martial Arts. Sabi nga, mas malakas lang si Harvey. Nang makalapit siya, ibinaon ni Harvey ang likod ng palad niya sa mukha niya. Oh! Isang hiyawan ng sakit ang maririnig ng diretsyong lumipad si Sasaki sa lupa. Natalo siya agad. Ang tanawin ay lubos na nakagulat sa isipan ng lahat. Napabuntong hininga ang magagandang babae at napahiyaw sa takot. Hindi na sila mangangahas na tingnan si Harvey York. Humakbang pasulong si Harvey bago mahinahong tinapakan ang binti ni Sasaki Tero. Isang malakas na kaluskos ang maririnig. Lumuhod. Ang mahinahong salita ni Harvey ay tila isang sagradong utos na walang pagpipilian ang lahat kundi sundin. Si Coulson John ay kumukulo sa galit. Harvey York. Bas again. Walang pakialam na binali ni Harvey ang kabilang binti ni Sasaki. Luluhod ka ba o hindi? Oo, luluhod kami. Lumuhod lahat ng mga lalaking nakasuot ng golden threaded suit matapos makita ang matinding titig ni Harvey. Mabilis nilang ibinagsak ang kanilang mga sandata bago bumagsak ang kanilang mga tuhod sa lupa. Pagkatapos ng lahat, walang maglalakas loob na makipag-usap pabalik laban sa isang mabangis na manlalaban. Kung kaya nilang mabuhay, paano kung sumuko sila? Paano kung lumuhod sila? Nang hindi nagsasalita si Harvey, lumakad si Kellan Ruiz at ang iba pa bago pilayin ang mga lalaki at itinapon ang mga ito palabas sa kalye habang sila ay humahagulgol sa sakit. Ang kahanga-hangang pamilyang John ay naiwan lamang na nakatayo si Coulson. Harvey, huwag kang maglakas loob na tumawid sa linya. Naningkit ang mga mata ni Coulson bago siya napasigaw sa galit. Ako ang pangalawang young master ng isa sa nangungunang 10 pamilya. Kilala rin ako sa bilog ng Golden Sands. Gusto mo lumuhod ako. Pinapahiya mo ako. Nilalait mo ang pamilya. Malabong tugon ni Harvey. Luluhod ka ba o hindi? Fuck ka. Galit na galit si Coulson. Ang kanyang kahabag-habag na ekspresyon ay maliwanag na nagpapakita. Isa ka lang live-in-in-law na kumapit sa Poison Fairy. Sa tingin mo ba nakakabilib ka dahil dyan? Sa tingin mo ba may karapatan kang maging kapantay ko? May sasabihin ako sa'yo, kahit ang buong bansa ay walang karapatang paluhudan ako.
Ang pamilya John ay hindi kailanman tatanggap ng gayong kahihiyan. Ang nangungunang 10 pamilya ay hindi mapapahiya sa ganitong paraan. Kung gusto mong lumuhad ako, hindi lang ako ang lalabanan mo, kundi laban sa lahat ng nangungunang 10 pamilya at ang itaas na bilog ng lipunan ng bansa. Malakas ba ang loob mo, Harvey? Alam mo ba ang ginagawa mo dito? Mainit ang hininga ni Coulson nang makita ang kanyang mga mata na duguan. Maliban sa pagiging isa sa nangungunang 10 pamilya, mayroon siyang ibang pagkakakilanlan na walang nakakaalam. Isa rin siya sa mga eksperto mula sa Evermore. Kung ikukumpara kay Blaine John, na nagkaroon ng maraming koneksyon dahil sa kanyang relasyon kay Evermore, si Coulson ay mas discreet. Siya ay isang nakatagong espiya. Kung may mali kay Blaine, hahakbang siya at papwesto. Sinubukan niyang hindi ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa loob ng maraming taon. Ngunit nang si Harvey ay patuloy na hindi gumagalang sa kanya, nagpasya siyang huwag na itong itago pa. Gusto niyang lumabas lahat. Gusto niyang turuan si Harvey ng leksyon na hinding-hindi niya makakalimutan. Bastard ka! Ipapaintindi ko sa'yo. Ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na dalubhasa? Sa susunod na sandali, naglabas si Coulson ng mahabang espada. Dalubhasa. Casual nang umiti si Harvey York bago ikanawit ang daliri sa harap ni Coulson John. Halika, tingnan ko kung anong meron ka. Si Coulson ay lubos na nagalit nang siya ay sumulong sa kanyang talam na kumikinang ng maliwanag. Ending slash. Ang killer move ay itinuro sa kanya ni Evermore. Ito ay sinabi na maaari itong pumatay ng sinuman na bahagyang mas mataas sa antas ng gumagamit. Kasabay ng katotohanan na si Coulson ay isang baguhan na King of Arms, lubos siyang nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan. Naniniwala siya na maliban kina Quill Gibson at Azrael Bolton, kaya niyang talunin ang sinuman sa Golden Sands. Wala man lang siyang pakialam kay Blaine. Sabi nito, ibinaba ni Harvey ang kanyang palad sa susunod na sandali. Sampal. Ang lahat ng kalokohang iyon ay wala kay Harvey. Sa mga mata ni Coulson, nawala agad ang liwanag niya nang makita niya ang palad ni Harvey. Tanging isang lumalawak na palad lamang ang makikita sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng matinding sakit bago siya bumagsak sa lupa. Isang matingkad na pulang marka ng palad ang malinaw na makikita sa kanyang mukha nang lumipad sa malayo ang kanyang mahabang espada. Bago pa man siya makapag-react ay sinampal na naman siya ni Harvey sa mukha. Sampal. Napasigaw si Coulson sa sakit bago siya pinalipad muli. Sampal. King of Arms, ha? Sampal. Anong expert tayo dito? Sampal. Ang ending slash. Hindi mapahiya ang pamilya John. Hindi mapapahiya ang nangungunang 10 pamilya. Ginagamit mo ang upper social circle ng bansa laban sa akin. Karapat-dapat ka ba? Paulit-ulit na sinasampal ni Harvey si Coulson habang walang tigil na sinisiraan siya. Mabilis at nakakamatay ang mga sampal niya. Kahit na paano umiwas si Coulson, palagi silang napupunta sa kanyang mukha, at ginagawa siya na walang humpay na ungol habang nagpupumiglas sa kanyang namamagang mukha. Sampal. E paano kung ipahiya kita? E paano kung kalabanan kita? Walang halaga sa akin ang pamilya John. Walang kwentang dumilang si Silas John. Wala kang pinagkaiba. Sa tingin mo ba masusulit mo ako dahil lang sa hindi mo kaya? Sunod-sunod na nasampal si Coulson. Galit na galit siyang sumisigaw habang dumudugo ng husto ang mga butas sa mukha niya. Tinawag niya ang kanyang sarili na isang mahalagang eksperto ng Evermore at isang espiya sa Golden Sands. Mataas ang tingin niya sa kanyang sarili, sa pag-aakalang walang prinsipe o young master ang higit sa kanya. Ngunit hindi niya inasahan na mapapalo siya na parang patay na kabayo ng isang live-in na manugang. Higit pa dyan, binugbog siya ng sandamakmak na sampal. Sa mga mata ni Coulson, ang bawat sampal ay mas malakas kaysa sa huli. Pero at the end of the day, ganun lang ang mga sampal. Ang gayong simpleng pag-atake ay sapat na para bugbugin ang isang eksperto ng Evermore. Hindi matanggap ni Coulson ang katotohanan iyon. Higit sa lahat, hindi niya kayang bantayan ang sarili laban sa kanila kung susubukan niya. Halika, halika,
Sabihin mo sa akin, young Master Coulson. Gaano ka kahanga-hanga? Bakit hindi kita mapahiya? Ano ang magagawa mo ngayon na ginawa ko iyon? Sa sandaling ito, malinaw na ang mga salita ni Coulson ay naging pinakamalaking biro sa mundo. Sa gulat na titig ng lahat, patuloy na sinasampal ni Harvey si Coulson hanggang sa maging kulay ube na ang mukha nito at namamaga. Tuluyan nang natigilan si Sasaki Tero nang maupo siya sa lupa. Hindi na siya nagulat na nagawang talunin siya ni Harvey York. Galit na galit lang siya. Ngunit higit pa sa kanyang inaasahan na makita si Coulson John na pinalipad ng ganoon kadali. Sa kanyang mga mata, si Coulson ay kapantay ng top 10 talents ng Kendo. At nangyari pa ito, sampal. Humakbang pasulong si Harvey bago muling nagbigay ng sampal. Napakunot noo si Coulson sa lupa saglit bago umubo ng dugo na may halong iilang ngipin. Inipon niya ang kanyang lakas upang tumayo, ngunit ang kanyang buong katawan ay patuloy na nanginginig. Siya lang ang nakakaalam na pagkatapos masampal ng maraming beses, gumuho ang kanyang dignidad, ego, at lahat ng iba pa. Halos agad-agad, itinaas muli ni Harvey ang kanyang kamay na may malamig na ekspresyon. Bam! Walang pagdadalawang isip na ibinagsak ni Coulson ang kanyang mga tuhod sa lupa. Natakot siya, labis na takot. Sa susunod na araw, alas 7 ng umaga. Lumabas si Alma John sa White Swan Hotel na may panibagong hitsura. Hindi lang siya nakipagdeal kay Mandy Zimmer para kay Silas John kagabi, kundi nakasama pa niya ang ilang lalaki na magdiwang. Naranasan niya ang kagalakan na hindi niya natamasa kailanman. Nakahinga siya ng maluwag nang lumabas siya ng hotel. Maliban sa pagkuha ng $70 million mula kay Silas, nairita na siya sa pagiging inosente ni Mandy. Hanggat marumi si Mandy tulad niya, sa wakas ay maaalis niya ang kanyang inggit at puot. Hindi niya inaasahan na matatapos niya ang kanyang gawain habang sabay ding kumukuha ng pera. Halos masayang kinakanta niya ang paborito niyang kanta pagkalabas niya ng hotel. Nakamute ang phone niya dahil sobrang saya niya noong nakaraang araw. 12 ng mga hindi nasagot na tawag ay diretsyo mula kay Coulson noong panahong iyon. Mas mataas ang status ni Coulson kumpara kay Silas. Nanginginig si Alma nang makita ang mga missed calls. Mabilis siyang tumawag pabalik nang hindi na nag-aksaya pa ng oras. Binanggit lang ni Coulson ang Riverside Restaurant bago ibinaba ang tawag. Maya-maya pa ay dumating na si Alma sa lugar. Iba talaga ang restaurant sa umaga. Ang mataong tanawin ng mga tao ay hindi makikita sa sandaling ito. Ang sabi, napuno pa rin ng mga mararangyang sasakyan ng lugar, na parabang maraming tao ang kasama ng isang kilalang tao. Nagulat si Alma sa nakita ngunit naisip niyang si Coulson iyon. Kung tutuusin, ang katayuan niya sa puso niya ay napakataas. Nang makarating siya sa pinakataas na palapag, agad siyang natigilan. Nakalagay sa gitna ang isang bilog na mesa ng dilaw na bulaklak na peras. 108 panghimagas ang inilagay sa mesa kasama ng lahat ng uri ng tsaa. Naka-cross-leg si Harvey habang nakaupo sa main seat habang kalmadong kumakain. May hawak din siyang dyaryo ng paminsan-minsan ay sinusulyapan niya ito. Isang matangkad at malakas na lalaki ang lumuluhod sa tabi niya. Siya ay patuloy na nanginginig na walang lakas ng loob na itaas ang kanyang ulo. Kabanata 4650. Nakita ni Alma John ang figure sa lupa bago siya napuno ng hindi paniniwala. Ang tao ay walang iba kundi si Coulson John mismo. Ang karaniwang mataas at makapangyarihang young master, isang tunay na prominent at hindi magagapi na figure na ibababa lamang ang kanyang ulo bago si Blaine John, mukhang walang pinagkaiba sa patay na aso. Anong nangyari sa iyo, Coulson? Si Alma ay likas na humakbang pasulong matapos makaranas ng napakalaking pagkabigla, na gustong buhatin si Coulson mula sa lupa. Ikaw ang pangalawang young master ng pamilya John. Kinakatawan mo ang kaluwalhatian ng pamilya. Hindi pwedeng lumuhad ka ng ganyan. Anong nangyari dito? Hindi umimik si Coulson nang magpakita siya ng mapaghiganti na tingin, na gustong sakalin siya hanggang mamatay. Kung hindi dahil sina Alma at Silas John ay nagsabuatan para samantalahin ang isang babae. Hindi sana nawawala si Silas ngayon.
Hindi sana naranasan ni Coulson ang gayong kahihiyan. Kung makakapili pa siya, siguradong lalayuan na niya ang negosyo ni Silas. Bakit ka nandito, Harvey? Bakit ka nakaupo sa upuan ng kapatid ko? Si Alma ay likas na tumingin pabalik kay Harvey bago galit na sumigaw. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Ba't mo ba siya tinatakot? Pinainom mo ba siya? Sa mata ni Alma, wala man lang karapatan si Harvey na pakinisin ang sapatos ni Coulson. At gayon pa man siya ay nakaupo habang ang kanyang kapatid na lalaki ay nakaluhod sa lupa. Malinaw na naglalaro si Harvey ng mga panlilinlang. Tumagilid ang ulo ni Harvey habang nakatingin kay Alma bago niya ibaba ang dyaryo. Pagkatapos niyang uminom ng tsaa, ay tumayo siya at dahan-daang naglakad pasulong. Bawat hakbang ay napapapikit ng mata si Coulson. Hindi niya kayang makita ang tanawin. Walang nararamdamang panganib si Alma dahil palagi niyang minamaliit si Harvey. Inisip niya lang na si Harvey lang pala ay masyadong mayabang sa mga sandaling ito. Sa tingin mo ba ang pamilya John ay isang grupo ng mga walang tao o ano? Sa tingin mo ba makakalaban mo kami ng ganito? Kitang-kita ang mabangis at kahabag-habag na ekspresyon ni Alma. Wala akong pakialam sa ginawa mo. Wala akong pakialam kung anong klaseng pakulo ang ginamit mo. Paalisan mo ang kapatid ko. Naririnig mo ba ako? Kung hindi, dudurugin kita sa pag-angat ng daliri ko. Kalmadong napangiti si Harvey nang iangat niya ang panga ni Alma gamit ang kanyang daliri. Maganda at inosente ang mukha mo. Bakit hindi ka nalang maging tapat kahit minsan? Nakakahiya kung patayin kita. Napaatras si Alma na baka sa mukha niya ang takot. How dare you touch me? Wala ka lang kwentang dumi. Anong karapatan mo para gawin yun? Ngayon ako ay nadumihan dahil sayo. Sampal. Hindi na mapakali si Harvey na pakinggan ang bibig ni Alma. Agad niyang hinimas ang likod ng palad niya sa mukha ni Alma nang walang pag-aalinlangan. Napasigaw si Alma sa sakit bago siya lumipad ng diretsyo sa lupa. Punit-punit na ang balat niya. Agad na umagos ang dugo sa kanyang bibig at ilong. Ito ay isang miserableng tanawin. Bastard ka. How dare you hit me? Kilala mo ba kung sino ako? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob para gawin ang ganyang bagay?